Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Mataas na palakpak ang ating Panginoon! Hallelujah! We welcome you in this place, Father! We worship you, Jesus! Hallelujah! Ikaw ay mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Salamat po, Diyos!
aming Ama. Salamat po aming Diyos na Ikaw, Panginoon, ay dakila sa lahat ng panahon. Sa lahat ng oras ng aming buhay, Ikaw ay tapat at mabuting Diyos. At tunay ngang wala kang katulad. Ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na karapat-dapat sa mga papuri at pagsamba. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Luwalhati sa iyo, aming Ama, O Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa
Ikaw na aming makapangyarihang Diyos, Diyos na buhay, na kailanman hindi nagpabaya, kailanman hindi nagbago, Panginoon. Ikaw na nagtatapat at nananatiling totoo. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa mga papuri at pagsamba, sa mga papuri at pagsamba, pasasalamat para sa iyo lamang, Panginoon. Pwede po bang church, alayan natin muli ito sa Panginoon, galing sa puso na punong-puno ng pagsamba at pasasalamat. Hubitin natin muli, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo po, Panginoon, ang mga papuri, pagsamba, pagluwalhati, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Oh, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa lugar na ito, kung saan malaya naming maisisigaw ang mga awitin, ang mga papuri, pasasalamat namin sa iyo, aming nag-iisa at tunay na Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang pagsama mo sa amin sa umagang ito. Ang pangungusap mo, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga espiritu, Panginoon. Anoint each and every one of us as we listen to your word, Panginoon, na ito ay hindi lang namin mapapakinggan, lalabas sa isang tenga, kundi, Panginoon, baon namin ito at maisa sa pamuhay namin ito. Kahit saan man kami pumunta, kahit anumang araw, Panginoon. Muli ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas, pinakamainam na papuri, pagsamba at pagluwalhati, aming tunay na Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen! Hallelujah! Pwede po bang mas malakas at mas mataas pa na palakpak para sa Panginoon? Amen. Maraming salamat sa worship team. Praise the Lord. Good morning, everybody. Pwede na po kayong maupo. Hallelujah. Pwede ba sa pag-upo mo, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, I'm happy that you are here today. Yan. Praise the Lord. Thank you, God. Hallelujah. Meron po bang first timer tayo ngayong umaga? Ngayon lang naka-attend. Talaga to. Ay, hello pa, Kuya. You are welcome po. Sige po, palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating... Yes, praise the Lord. Amen.
Praise God. So masaya po ba kayo na nandito kayo ngayon sa tahanan ng Panginoon? Yes! Wow, ang lakas ng energy. Amen. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay kabuuan, ang bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong kwento. No po, pagka siguro mag-spend ako ng time sa'yo, pakwento ko sa yung buhay mo, ay excited ka i-share the story of your life. Amen? Each of us has different stories to tell. Tama? Of how the Lord has turned around our lives. Nung paano binago ng Panginoon yung ating mga buhay. At yan po yung titingnan natin kasi alam niyo kung bakit sa kabila ng hurt, ng pain, ng disappointments natin sa buhay natin, may isang Diyos na ginagawang maganda. No, ang resulta ng ating mga buhay. Tama po ba? No po, iba-iba yung mga pinanggalingan natin, ano man yung naging nakaraan natin, pero the Lord carefully weaves them, no, the details of our lives and make them beautiful stories to tell others. Because the Lord, sabi sa Philippians 2:13, sabi po dito, God works in and through us to fulfill His good purpose. Gumagalaw ang Panginoon in and through us to fulfill His good purpose. Praise the Lord. Ngayong umaga, ako po ay, mahilig ba kayo sa Bible stories? Yan, so I'll be sharing 3 stories of lives changed by the power of God. Lives changed when they encounter the Lord. Yung kanilang buhay na puno ng sorrow turned into joy. Yung kanilang buhay na may tragedies turned into blessings, and yung despair turned into hope. At yun talaga ang nangyayari. Kapag ang buhay ng isang tao ilalagay niya sa kamay ng Panginoon, mag-turn into something beautiful. Hallelujah. So, ang kwento po natin ngayon ay mga kwento, ay ano mang title ko? Kwentong nagkakwenta. Yan. Kwentong nagkakwenta. Ang kwento mo ba ay nagkakwenta? Yan, di ba? Totoo yan. Ang kwento natin, ang kwento ng buhay ko, ay nagkakwenta ng may encounter ko si Jesucristo. Amen. I hope you will listen to our sharing this morning. We will be looking at 3 stories. Uy, thank you so much po. Happy birthday. We'll be looking at 3 stories found in the Bible of how the Lord transformed their lives into worthy stories of His story. Amen. Ang una, let's look at the life of Leah. Ang kwento ni Leah. Alam nyo, si Leah ay may struggle sa pag-ibig, buhay pag-ibig. Yan, no? Sa loob ng madaming taon, nag-struggle siya to be loved by her husband. At meron siyang struggle, pero nagsimula ito, mababasa po natin ang kwento niya. We can read her story in Genesis 29 verses 15 to 35. I won't be reading that. That's kind of long. Kaya kopyahin nyo na, babasahin nyo yan sa bahay nyo para alam nyo ang kwento ng buhay ni Leah. Amen ba doon? Salamat sa dalawa. Amen ba doon? Amen. Ayan. By the way, pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo ito. Kailangan may kausap ka. Hanap ka ng kausap. Sabihin mo, binibigyan kita ng karapatan. Nagisingin ako. Kapag nakita mo na pumipikit-pikit ako. Yan na, sinabi mo yan. Totoo yan, bigyan mo ng karapatan, sikuhin ka, no? I'm giving you permission to siko me. When you see my eyes, falling. My eyelids lang pala. Yan, so, nag-start ang buhay ang kwento ni Leah, yung struggles niya with love, when Jacob came into their town, no? Sa bahay nila, may dumating na isang Jacob, na kamag-anak nila, at nag-work po siya sa farm ng kanyang tito. Kasi si Laban po, yun yung tiyo ni Jacob. At pinapunta po siya doon
ng kanyang tatay sa bayan na yon. At pagpunta po niya doon, nakita niya, ay, na-meet ko na yung uncle ko. So, nagtrabaho po siya for a month doon sa farm ng kanyang tito. And sabi ng tiyo niya, mababasa natin yan dyan, kaya kuhanin niyo yan, basahin natin yan. Sabi niya, hindi naman pwede na nag-work ka dito for a month already at wala akong ibinabayad sa'yo. Ano bang gusto mong ibayad ko sa'yo? Sabi ni Jacob, ni Laban, sa kanyang pamangkin na si Jacob. Sabi niya, meron ka kasing 2 anak na dalaga, meron kang 2 anak. Yung isa doon, gustong-gusto ko siya, si Bunso, si Rachel. 2 ang anak po niya, si Leah at si Rachel. Sabi ni Jacob, pagtatrabahuhan ko ng 7 taon para mapangasawa ko si Rachel. Wow! No? Meron bang ganun sa inyo? Pinag-igib kayo, paano kayo ng palak ko, kahoy, ginawa lahat. Wala daw. Oh. Para mapastunayan niya na mahal ka niya. Ganito yung ginawa ni Jacob. Pumayag naman si Laban, sabi niya, sige, sabi niya. So matapos ang 7 taon, wow, excited na si Jacob. Yes, mapapangasawa ko na si pinakamamahal kong Rachel. So nag-ready ang tatay, nagkaroon siya ng piging, nag-ready siya ng celebration, naghanda para sa kanilang kasal. And then yung yung honeymoon na, no? May pumasok sa tent ni Jacob at pagising niya, hindi yung minimithi niya na si Rachel yung kanyang nakasiping. Sino? Si Leah. Si Leah yung kanyang nakasiping at nalinlang siya ng kanyang tito. So sabi niya, bakit mo naman to ginawa sa akin? Pero sige. So naging asawa na niya si Leah. Pero sige, magtatrabaho ulit ako ng 7 years para kay Rachel. Wow, talaga naman. So bali 14 years siyang nagtrabaho dun sa farm para mapunta sa kanya talaga ang kanyang iniirog. Pero doon sa loob ng 14 years na yon, itong si Leah, na mahal din si Jacob, hindi siya love ni Jacob, si Leah. Kaya, yeah, it's sad. So, she struggled to win over the love of Jacob. No? Ginawa niyang lahat para mahalin siya ni Jacob. At ito po yung sabi ng salita ng Panginoon in verses 31 to 35, when the Lord saw Leah. Wow, ang sarap po nung phrase na yan. When the Lord saw. No, mamaya titingnan natin yan. When the Lord saw that Leah was unloved, He, the Lord, enabled her to have children. But Rachel could not conceive. So Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, the Lord has noticed me, na-noticed my misery, and now my husband will love me. Dahil may anak na kaming lalaki, mamahalin na niya ako. Then, she soon became pregnant again and gave birth to another son. She named him Simeon. For she said, the Lord heard that I was unloved and has given me another son. Pakibalik mo muna doon, anak. Mapapansin nyo na yung una, sabi niya na, ngayon mamahalin ako ng asawa ko. Tapos yung pangalawang anak niya, napakinggan ng Lord, di ako mahal. So ibig sabihin, yung process na yun ng pregnancy at saka yung kanyang panganak, nag-struggle pa rin siya na mahalin siya ni Jacob. Di po ba? Parang nakakalungkot yung kanyang kalagayan, ano? The Lord heard that I was unloved and has given me another son. Sabi niya, wow, alam kasi ni Lord na hindi ako mahal, kaya binigyan ulit ako ng isang son. And then, on verse 34, then she became pregnant again for the 3rd time and gave birth to another son. He was named Levi, for she said, surely this time my husband feel affection for me since I have given him 3 sons. Pero mararamdaman mo pa rin doon na parang di pa rin siya masaya. No?
Na ibig sabihin, naglulong pa rin siya nung affection ng kanyang asawa. Once again, Leah became pregnant and gave birth to another son. She named him Judah, for she said, "Now I will praise the Lord." And then she stopped having children. Though kung babasahin niyo po yung whole story ni Leah, ni Jacob, and Rachel, nagkaroon pa ng iba pang mga anak si Leah. No, dalawa doon sa kanyang mga kasambahay at nagkaroon pa ulit siya. And then also Rachel, nagkaroon din. So dumami ang anak ni Jacob. Kaya meron po tayong 12 tribes of Israel. And dito sa kwento ni Leah, makikita natin yung unang lesson na gusto kong sabihin sa inyo. When we work hard just to be loved, we miss out on the opportunity to rest in contentment. Kapag nag-struggle tayo na palaging, mahalin ako, gawin ko yung ginagawa ko na yung best ko, nami-miss out natin na ang dami ng blessing na binigay ng Lord, hindi tayo nakokontento. Kaya ang nangyayari, nagiging miserable tayo. No po, nagiging miserable tayo. Pero ang ganda sa buhay ni Leah, kasi nung panahon na nakita niya na, teka lang, puro ako struggle, puro ako parang paglolong ng mahalin, ginagawa ko lahat ng best ko. Ang huling niyang ginawa, ano sabi doon sa verse 35? But then he praised the Lord. Amen? Pinuri niya ang Panginoon. Yung moment na para bang ang hirap ng kalagayan niya, pinuri niya ang Panginoon. Mga kapatid, isang lesson po na makukuha natin doon. Hindi lang pala tayo magpapasalamat o magpupuri sa Panginoon kapag tapos na yung struggle. Gets nyo? We won't only praise or give thanks to God dahil tapos na yung struggle because the struggle or the challenges are done. No, even within the struggle, even within, habang nangyayari yung mga pagsubok sa buhay mo, tinuturuan tayo, sinasabihan tayo ng Panginoon, mga anak, purihin niyo pa rin ako. Amen ba doon? Kasi makikita natin, na merong kakontentuhan na matatagpuan sa Panginoon. Kapag hindi tayo nag-i-struggle na, ay, dapat ganitong gagawin ko para mahal ako. No? Dahil para mag-gain natin yung pagmamahal, lahat na ginagawa natin, nami-miss out natin yung maging contented tayo sa ating Panginoon. No po? Kasi kadalasan, kapag even during the challenges or trials natin, marunong tayong magpuri sa Panginoon. Alam nyo ba na meron na agad victory doon? Amen? Meron na agad tagumpay na nararanasan ng anak ng Panginoon. Even during the challenges that you are facing when you are nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. So ano man yung nasa gitna ka man ng challenges ngayon, ang challenge ko sa'yo, purihin mo pa rin ang Panginoon. Amen? Hindi dahil tapos na. Oo, tama lang naman na magpuri tayo dahil tapos na yung challenges. But we will have a better perspective while during or within your struggle, patuloy kang nagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, God can use anyone. No po? Sabi ng mga Bible scholars, nag-a-argue sila over whether si Leah ay maganda o hindi. O mas maganda siya kay Rachel. Pero alam niyo, sabi sa verse 17 ng chapter 29, Leah's eyes were weak. Sa ibang salin po, yung mata daw ni Leah, they lack sparkle. Walang kinang. Yung mata ni Leah, sabi sa iba, weak. Hindi ma-determine kung ano talaga yung original na meaning, pero there is something sa mata niya. But, sabi ng Bible, Leah's eyes were weak, but, gustong-gusto ko yung yung but. Rachel was beautiful in form and appearance. Si Rachel daw maganda, in form of appearance. Dito pinapakita sa atin ng Panginoon na itong dalawang babaeng ito, different sila physically. Pero,
naisip ko, bakit kailangang nakasulat yun sa Bible na may distinction? Itong babaeng to, she has a weak eye, but Rachel was beautiful in form, and in appearance. Bakit importante ito sa kanilang kwento? It is important kasi God wants us to see how He can and will use anyone. Regardless of our physique, gagamitin tayo ng Panginoon kahit na ang ilong natin ay pango, no? Kahit na ang ano pa yung kalalagayan ng katawan natin, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Amen po ba doon? Kasi minsan conscious tayo sa kalalagayan natin. Tama po ba? Conscious tayo na, ako na number 1. Ay, taba ako na. Ngayon ako conscious tayo. Pero si Lord pala hindi siya nakatingin dun sa mga physical attributes natin. Tama po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, you look great and wonderful. No? Kahit na isang napakagandang part ng story ni Leah na kahit na hindi siya ganun ka-attractive, no, doon sa dinedescribe sa kanya, pero God still used her in a phenomenal way. Paano? Her son, Judah, no po, na yung ibig sabihin ng pangalan ay to praise the Lord, yung anak niya na si Judah is the father of the tribe, became the father of the tribe that birthed both King David, hallelujah, and eventually Jesus Christ the Messiah. Wow, no? Kahit na yung naging napakaganda nung pag-ikot ng kwento ng buhay niya, nagkakwenta, kasi sa kanyang lineage, sa daloy ng kanyang mga ninuno, nanggaling si King David from Judah, and eventually Jesus Christ the Messiah. Si Leah, meron siyang amazing purpose sa takbuhin ng kingdom ng Panginoon. Siya ay great-great-grandmother to our Lord Jesus Christ. Wow, no? Isang tao na hindi niya nararamdaman na siya ay mahal. Pero the Lord saw her. And the Lord, ginamit niya yung kalagayan ni Leah para i-remind, no po, nire-remind tayo nito na binigyan tayo ng Lord ng everything that we have para magawa natin yung layunin ng Lord sa buhay natin. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Ano man yung kalalagayan natin. Amen po ba doon? Pwede tayong gamitin ng Panginoon kahit na minsan yung mga physical deformities natin o yung mga nangyayari sa katawan natin, hindi doon nakatingin ang Panginoon. Tinitingnan ng Lord yung puso at yung pagsunod natin sa Kanya. Amen po ba doon? No po, si Lord intentional siya in the way He made us. Intentional siya, bakit ganitong itsura natin? Amen ba? Intentional siya about His plans for your life and for my life. Hallelujah. Amen ba doon? So, si Lord, ginawa niya si Rachel and Leah to look different with a purpose, on purpose. Bakit? Meron siyang different purpose sa bawat buhay nila. In the same manner na si Lord, meron siyang layunin sa bawat buhay ng bawat isa na nakaupo dito ngayon. Amen? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, may magandang layunin ang Diyos sa buhay mo? Bakit tayo different? Ano po? Kasi may purpose nga ang Diyos sa mga bawat buhay natin. Hindi niya tayo hinaas na maging kamukha ng mga nakikita natin sa social media, ng mga sa Instagram. Sino sa inyo Instagram? Oh. Sino dito sa inyo nag-apply nung nakaraan yung photo love ba yun? Sino? Hindi kayo marunong. Bay, nako. Nakakatawa. Kasi doon sa GC namin, parang magkakamukha kami. Tawa na kami, nag-slim ka dyan parang di naman ikaw yan. Actually, di naman talaga kami yun. No, doon lang sa GC namin, sabi ko, wag nyo to ilalabas. No po? So,
Si Lord, hindi niya tayo inaas na to be like somebody. No po, other than what the Lord created us. Kasi ang pinakagusto talaga ng Panginoon, that we be more like Jesus. Amen? Narinig niyo ba? Hindi tayo nire-require ng Lord na maging kamukha ng mga nakikita natin ngayon. Pare-pareho na ng hugos ng katawan. Hindi na, sa totoo lang, hindi namang dami bulges. The Lord requires us to be more like Jesus. Amen po ba doon? Tingnan mo nga yung katabi mo kung medyo kahawig na ng Panginoon. Kapag ka nakikita ko, nararamdaman ko minsan na the Lord could have made me a little more like this and that, a little slimmer and prettier and all. No, I have to remember na si Leah, ginamit siya ng Panginoon in mighty ways. Hindi para, ginamit siya ng Lord dahil may layunin siya sa buhay niya. Amen? At gagamitin tayo ng Panginoon dahil may layunin siya sa mga buhay natin. So, ang kwento ni Leah ay, ito po yung kwento ni Leah. Leah was overlooked. She was unloved by her husband, Jacob. She longed to win his affection, but he favored her sister, Rachel. In her misery, the Lord opened her womb so that she may conceive. With hope, Leah saw how Jacob might finally notice and love her, but it wouldn't be Jacob who honored her. Now let's see how the Lord rewrote her story. Leah's story rewritten. Leah was unloved, but the Lord saw and honored her. Amen? No po? Only the Lord can do that. Only the Lord can see yung real na purpose natin sa ating mga buhay. Si Lord, tinitingnan niya tayo. Though tayo minsan nararamdaman natin, hindi ako mahal. Pero si Lord, He sees us and He honors us. Amen po ba? So paano nagkakwenta ang kwento ni Leah? Paano nagkakwenta ang kwento ni Leah? Through Leah's story, we see a God who hears our cries. Alam ng Lord, yung mga iyak natin, yung mga hikbi natin, no, walang nakakarinig. Alam niyo yung hikbi, yung minsan sa banyo ka, o kung saan ka man, ikaw lang yung umiiyak. Si Lord, nakikita yung kapatid, naririnig niya yung mga iyak mo, and He sees every pain and sting of injustice that we go through. He is God who honors those that are often overlooked. If you feel overlooked, naku, the Lord is for you and gives each a place and purpose in His redemptive kingdom. Amen? May layunin tayo para sa kaligtasan ng kamunduhan. Hallelujah. So yan ang kwento ni Leah. At gusto kong sabihin sa iyo na ikaw ay nakikita ng Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, the Lord sees you. Sa Tagalog, nakikita ka ng Panginoon. Amen. Ano po? So yan ang kwento ni Leah. Yung pangalawang kwento ko ay kwento ni Rahab. The story of Rahab. Interesting po yung kanyang place in the story in the Bible sa panahon natin lalo na ngayon kasi siya po ay na-document bilang siya ay isang prostitute. Yun yung tatak niya, no? Pag binasa niyo po ang Bible, Rahab the harlot, Rahab the prostitute, so ito si Rahab. Kung hindi niyo pa po nababasa ang kwento niya, makikita niyo yan sa Joshua, pakiclick mo nga anak. Joshua 2, the whole chapter, and on verse 6, 17, a very, very special mention of how God used her. So Joshua chapter 2. Kapag ka medyo allergic ka dun sa na prostitute siya, hindi mo siya gagawing hero sa Sunday school. No? Ng mga kwento sa Sunday school, hindi mo siya gagawing hero. Pero ngayon, pag nakita mo na, wow, dakila pala yung gawa ng Diyos sa buhay niya,
gagamitin mo pa rin siya at paulit-ulit mo siyang gagamitin. Meron siyang napakalaking papel. No po? From Joshua 2 and chapter 6, verse 17, itong si Rahab, napakalaki ng place niya. Meron din siyang lugar in the genealogy of Jesus Christ. Yung isang harlot, yung isang prostitute na si Rahab, meron siyang lugar. Nakasama siya dun sa genealogy of Jesus Christ. Makita natin yan sa Matthew 1 verse 5. And if you want to read the whole genealogy, you can do so. Pero it is mentioned there on verse 5. Sabi, Salmon, hindi yung pink salmon. Kanina daw nag-research sila. Totoo bang Salmon yung pangalan? No, totoo pong Salmon. Salmon was the father of Boaz, whose mother was Rahab. No po? So, si Boaz, ang nanay niya, si Rahab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed was the father of Jesse. At sunod yan si David at kung sino-sino pa. Ano po? Yung genealogy ni Jesus Christ hanggang doon kay Jesucristo. And itong babaeng ito, kasama siya sa Hall of Faith. Sa Hebrews 11 verse 31, sabi diyan, it was by faith that Rahab the prostitute. No, binanggit pa rin yung kailang nakadikit talaga sa pangalan niya, no? Was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she had given a friendly welcome to the spies. Alam niyo po, it is clear that God was at work in Rahab's heart before the spies showed up on her doorsteps. Meron nang ginawa ang Panginoon. Paano nangyari yun? Kasi, bago pa lusubin, kasi po nagpadala nga ng mga spies si Joshua doon sa Jericho. Kasi balita nila, itong Jericho, parang hindi mo siya mapapasok basta. Kasi napakakapal po ng wall nito, na pwede nga daw tumakbo doon yung chariot, doon sa taas ng wall, ganun po kakapal. So sabi nila, paano kaya natin gagapi? Ipinapagapi yun ng Panginoon. So Joshua sent 2 spies, no, para mag-spy doon. And nung nangyari yun, bago yun, naririnig na ni Rahab na yung Diyos ng Israelita makapangyarihan. Kung sino man yung kanilang makakalaban, talagang talo. Kaya doon sa loob ng Wall of Jericho, nung malaman nila na nakita nila doon sa chapter 2 po yan, makita nyo, on how nag-umikot sila for 7 days. 1 day, isang ikot. Second, third, doon sa ikapitong araw, they walked around the city 7 times. Pero walang ingay. And then when they shouted, no po, sumigaw lang sila ng hallelujah. Kung ano mong sinigaw nila, bumagsak yung wall ng syudad. Kaya na-conquer nila yung Wall of Jericho. Si Rahab, naririnig na niya yung mga kwento sa kadakilaan ng Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng pananampalataya dito sa makapangyarihang Diyos na to dahil walang sino man ang can go against this God. So nagkaroon siya ng faith sa Panginoon. Naririnig niya yung mga kwento. Oo, maaring natatakot siya, pero kakaibang takot yung naramdaman niya. Kaya binuksan niya yung kanyang pintuan para dun sa 2 spies ng Israel. Kung ibang tao yun, hala, hindi pwede, papatayin niyo kami. Bakit ko kayo papapasukin? Pero hindi. She allowed these 2 to enter her home. So she knew who God was. Alam niya, kilala niya ang Panginoon. Kasi naririnig niya yung mga kwentuhan tungkol sa amazing God na ito. At na-recognize niya na yung Diyos nilang mga taong ito, ng Israelites o ng spies, is the true God. Isang tunay na Diyos. Amen? Kagaya ng inawit natin kanina. Dahil naranasan, narinig niya, narinig niya yung kadakilaan ng Panginoon. Madalas, na may mga tao sa paligid natin, na hindi sila makapaniwala sa Panginoon dahil hindi man lang natin nasasabi sa kanila ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos.
No? Makikita natin dito yung isang lesson na kapag pala pinahayag natin yung mga gawa ng Diyos sa buhay natin, marinig ng iba, nagkakaroon sila ng drop ng pananampalataya. Amen? Nagkakaroon sila ng pananampalataya. Kasi meron silang may Diyos pala na yung dinedeklara natin totoo at tunay, nangyayari sa buhay natin. Amen pa po ba doon? Amen? Yung buhay ni Rahab, bago nangyari yun, nag-learn niya si Lord sa pamamagitan ng mga naririnig niya. Yung mga tao sa paligid niya na tatakot, pero she stepped in faith and she allowed the people of God to enter their home, and that saved her family. Amen? So, may mga pagkakataon pala na ito yung tinuturo sa atin ni Rahab. Di ko pala nalagay, Have empathy for people with messy lives. May mga tao, na ang buhay nila ay messy. Kagaya nito. Isa siyang harlot, Parang ang gulo ng buhay. Pero nung makarinig siya sa Panginoon, pagkakataon yun para siya ay mabago. Walang pinakamasamang tao na hindi magbabago kapag narinig nila ang balita tungkol sa dakilang Diyos. Amen ba doon? No? Tayo nga ganun, di ba? Nung nakarinig tayo sa Panginoon, sino ba tayo? Di ba? Ano na kaya ang kalagayan natin ngayon? Naisip ko nga nung Sunday, yung sa fellowship ng mga nanay, sabi ko, asan kaya ako kung walang nag-share sa akin ng salita ng Panginoon? Ano kaya itsura ko? No? Asan kaya ako? Pero dahil may mga nagtiyaga, na iparinig sa akin yung salita ng Panginoon, narito ako nagsiserve sa Panginoon. Amen? Nagkaroon ng kwenta ang aking buhay dahil may isang Diyos na ako ay inabot at siya'y nagmamahal sa akin. Messy ang buhay ko. Messy ang buhay namin. Pero Jesus came in our lives and He changed that and our lives became beautiful. So wag po tayo mag-assume na ang Diyos hindi gumagalaw sa buhay ng isang tao dahil nandun pa siya sa kasalanan. No po? Kagaya ni Rahab, still ang sa kanya, harlot pa rin siya. Yun kasi yung kinalakihan na niya. Pero hindi ibig sabihin hindi makakagalaw ang Panginoon sa buhay niya. Sa ating mga mahal sa buhay, maaring napaka-messy ng buhay nila, yung parang ang hirap-hirap abutin. Pero kapag pala patuloy lang tayo, na magbahagi ng kadakilaan ng Panginoon, kayang kilusan ng Diyos ang buhay nila para sila man ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba doon? Walang mahirap sa Panginoon. Walang matigas na puso o matigas na ulo sa Panginoon. Kaya niyang baguhin. Ang mga kriminal nga na matindi, hindi nakakilala sa labas. Saan sila nakakakilala? Karamihan sa loob. Dahil ang Diyos hindi siya nako-confine sa ano paman. Amen po ba doon? Pangalawa, have empathy for people with difficult pasts. Naisip ko po na, ano kayang damdamin niya? Yung buong bayan na niya ng Jericho, wala na siya doon kasama kasi pinaslang. Sabi doon sa 16 verse 17, sabi, paslangin lahat maliban sa kay Rahab at sa kanyang pamilya. So ano kayang feeling niya na ako na lang yung natira? Wala na yung buong bayan ko kasi pinaslang talaga sila. Siya na lang. So kailangan niyang manirahan kasama ng mga Israelita. Pero alam niyo, ang bait talaga ng Panginoon. Kasi si Rahab, nag-emerge siya dun sa kanyang kalalagayan at dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, alam niyo, ginamit siya ng Diyos. Kagaya ni Moises, nagkaroon siya ng pinayagan si Moises na mag-asawa ng hindi nila kabayan. Siya din, naging asawa niya, si Salmon of the tribe of Judah. Si Rahab na prostitute, naging asawa ni Salmon mula sa lahi ni Judah. At mula doon, nakikita natin, na dumaloy, yung kaninang sinabi ko kanina, dumaloy yung kaligtasan sa kanilang sambahayan. Kasama siya, Kasama siya sa lineage. Hallelujah. Kasama siya sa lineage, sa mga
lineage nga no? ng Panginoon. Wow, di ba? What an honor. What an honor to be included in that. Yun yung highlight ng buhay niya, na makasama ka sa lineage ng Panginoon. Hindi siya Israelita, hindi siya kadugo, pero nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, when we believe, very important sa Lord that we believe. Amen. Sabihin mo nga, we believe. Believe ka ba sa Diyos mo? Walang imposible sa Diyos natin. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? No po, walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. She ended up being of the lineage of Jesus Christ despite of her messy start. Kahit na pangit yung kanyang naging simula, no po, pero nagkaroon siya ng magandang bukas dahil sa Panginoon, dahil kay Jesucristo, dahil sa Diyos na kanyang kinilala. Hallelujah. Kaya when people take the first step in their faith into the Lord, wag nawa tayong maging stumbling blocks. Amen? Nawa hindi tayo maging harang para sila ay lumago sa Panginoon. Instead, i-celebrate natin yung gagawin at ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. So this was Rahab's story. Rahab was considered as unworthy and shameful because she was a prostitute. But that did not stop her from fearing the Lord and boldly asking the Israelite spies she had hidden to spare her from the Lord's judgment. She made a way of escape for the spies by tying the scarlet cord at her window. The same scarlet cord would prove noteworthy for her deliverance later. Ito yung rewrite, rewritten yung kanyang story. Rahab was unworthy, but the Lord made her noteworthy. Amen? Na-notice siya ng Panginoon. Sino ba yun? Sino bang babae yun? Pero na-notice siya ng Panginoon. The Lord made her noteworthy. Binilang pa siya dun sa lineage ni Jesus Christ. Wow. Kung minsan nararamdaman mo, parang wala naman akong halaga. Lahat na lang ng effort ko, walang kwenta. No? Si Lord nakikita ka, alam niya, at meron kang halaga sa Kanya. Amen po ba doon? So, paano nagkakwenta ang kwento ni Rahab? Rahab's story reveals that God is a God of justice. And He is also so compassionate. He acts to restore and redeem us at the first sign of faith when we turn away from our destructive ways. Kapag nanalig tayo at nakikita ng Lord na, ay ayoko nang gawin yan, andyan ang tulong niya. More importantly, the story of Rahab reveals God's desire since time past. He wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Hallelujah. Kung meron tayong mga kamag-anak, mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon, ang nais ng Lord ay lahat ay maligtas at makakilala sa Kanya, magkaroon ng kaalaman sa katotohanan ng salita niya. Amen ba doon? So, gagawin talaga natin, tulungan natin na makakilala ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba doon? Pangatlong kwento na nagkakwenta, ang kwento ng isang balo, the story of a widow. Ang story niya began when si Ahab at si Jezebel, makikita pala natin ang kanyang kwento in 1 Kings 17, 1-24. Again, this is kind of long and so I want you to read it at home. Si Ahab at Jezebel, sila yung namumuno sa kingdom ng Israel nung mga panahon na yun, pero napaka-wicked nila. Hindi lang sila nag-worship ng false gods, but si Jezebel nag-command siya na patayin lahat ng mga prophets sa panahon nila. She ordered that the prophets in the land be killed. Dahil sa katigasan, sa kasamaan ng bayan na yon, the Lord stopped the rain. Walang ulan. So parang El Nino ba yun? Ay hindi,
La Nina. Ayan. Walang ulan. Nakaranas na kayo noon? Na pag naglalakad ka, nagkakarak yung daan. Sobrang init, no? So, ganun yung nangyari sa kanya. Kaya itong si Elijah, yung isa sa mga prophet na nakaligtas, pinadala siya sa isang brook at doon siya ay nagtatago. Pinakain siya ng raven at pinapadalhan siya. Doon siya umiinom, tapos pinapadalhan siya ng pagkain ng Panginoon. Ang nangyari, pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Maganda to. No? Yung nangyari na matapos ng medyo matagal na pinapakain siya ng Lord sa pamamagitan ng ibon at pinapainom siya dun sa brook, nag-dried up na yung brook. Nag-dried up na. Kaya inutusan siya ng Panginoon na, pumunta ka dun sa Zarephath, merong tao doon na magpapakain sa'yo. Excited siguro si Elijah. Sabi niya, yes, salamat. Hindi na ako papakainin ng ibon. Tao na yung magpapakain sa akin. No? Siguro ganun yung nararamdaman niya. So, pinadala siya doon. Yung lugar na yun, malayo yun sa dapat niya talagang puntahan. Pero dahil sumusunod siya sa Panginoon, napunta siya doon at na-met niya yung isang babae na pagdating niya, pambihira, nagpupulot ng mga sticks. Bakit? Kasi magluluto ng pagkain nila. Ano ba yung pagkain niya? Naku, kahuli-hulihang kakainin na lang niya. Kakarampot na flour at kakarampot na oil. Ito muna yung facts about her. Itong babaeng ito, she was a widow with a son. She was from Zarephath, a city in Zidon, about where Lebanon is today. She would not have been one of the covenant children of Israel. Again, hindi na naman Israelita. No po, itong si widow, walang pangalan na sinabi sa Bible. She was the mistress of a household. The Lord knew her situation and the condition of her heart. The Lord knew her. He had been preparing her to be an instrument in His hand. Wow! No, hinahanda na daw siya ng Panginoon pala. She and her son were dying of starvation, and when Elijah found her, they had nothing left to eat but a handful of flour or meal in a barrel and a little oil. When Elijah asked her, she brought him water and food, even though she knew that she and her son would have nothing to eat. She prepared food for Elijah with the last of her food and trusted his words that her barrel would not be empty. The barrel and oil did not fail, and she and her household ate for many days. Elijah lived in the widow's household throughout the famine. After the famine is over, her son got sick and died, but was brought back to life. Pambihira, no? Pinapunta ni Elijah si Lord sa isang balo na wala nang kakainin. Last meal na lang niya yung lulutuin niya nung oras na yun. Pero sabi ni Elijah, hindi, lutuan mo muna ako. Kakainin na lang nila, no, papaluto pa. Pero dahil matagal na palang hinanda ng Lord yung puso ng babae, nasusunod siya at gagawin niya kung ano yung nireveal sa kanya. Wow! Nung nagluto siya ng unang luto, maya-maya, parang tapos na si Elijah. Busog na ako, kayo naman nagluto siya para sa kanilang magnanay. At sabi nung mababasa natin dun sa Kings, no? Na all throughout the famine, matagal na panahon, kakarampot na flour at oil hindi naubos. Napakain sila. Isn't that awesome? Di ba ganon kakapangyarihan ang Diyos kapag sumusunod tayo sa Kanya? No po? So anong lessons nakuha ko dito, ang thoughts? Number 1, the Lord knows her and is aware of her needs. Kilala siya ng Lord. Kahit hindi siya taga-Israel, pero alam ng Lord yung puso niya, yung cry ng kanyang puso. Very aware si Lord sa kapangangailangan ng babaeng ito. No? That the Lord commanded Elijah to go to her. And perhaps she had been praying talaga. So Lord, sino bang tutulong sa akin? Kasi widow na siya, no po?
Pero the Lord sent someone na nagsabi, lutuan mo muna ako ng kakainin. Pangalawa, she had faith to walk into the unknown. Importante na i-note natin, hindi niya po kilala si Elijah. Sino ba yung nagsabi na lutuan mo muna ako, unahin mo ako? Hindi niya kilala si Elijah. Ano po? She did not know nga kung saan niya kukunin pa yung huli nilang kakainin. Ano po? Pero ang ginawa niya, she gave her all. Ibinigay niya lahat yun. Sumunod siya dun sa isang tao na, hindi ko naman kakilala to, mamamatay na nga kami pagkakain namin ng isang to. Sige, pinigay pa rin niya lahat. Kasi bakit? Nagtiwala siya sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kapag pala ibibigay natin lahat sa Panginoon, kahit nakakarampot na yan, kakarampot na lakas, kakarampot na offering natin, no? Kakarampot na buhay, pag ibinigay natin yan sa Panginoon, at nagtiwala tayo sa Panginoon, meron siyang magandang bagay na gagawin sa buhay natin. Amen po ba doon? Amen ba doon? Naniniwala ka ba doon? Na sa ating paglagay ng all natin kay Jesus, meron siyang gagawing magandang bagay. She went to the very edge of her faith. No po? Si Lord, she was caught by God and sustained her by His hand. No po? Madalas, nag-aasa atin ang Panginoon dun sa very end of our limits. God asks us to the very end of our limits. Yung bottom of our barrel, na wala na akong maibibigay. Pero, ano po, kapag inilagay natin kahit yung pinaka natitira na lang, hindi yung tira-tira. No? Iba yung tira-tira doon sa ito na lang ang lahat na. No? Pag binigay natin sa Panginoon, we will gain much greater blessings as we put our trust in God. Amen po ba doon? We will gain much greater blessings when we put our trust in God. Pangatlo, she receives revelation from the Lord and is faithful and obedient. Mababasa natin sa verse 9 na si Lord, sinabihan si Elijah na pumunta sa isang babae at gaano kaya katagal yung preparasyon ng babaeng ito para makasunod siya dun sa sinabi ng Panginoon. No? Hinahinanda ng Lord ang puso niya. Ito ay beautiful testament ng kanyang character. No po, ng pagsunod sa Panginoon at dahil doon, nag-reveal ang Panginoon sa kanya, even in the hardest circumstance of her life. Pang-apat, she is pushed to the end of her rope, yet she becomes stronger. Matapos yung lahat ng kanyang mga pinagdaanan, namatay yung anak niya. Kaya sabi niya kay Elijah, ano bang kasalanan ko? At pati anak ko pinatay mo. Sabi niyang ganun. Parang nakalimutan niya na all throughout the famine, mga kapatid, pakinggan niyo, si Lord nagpo-provide sa kanya, pero nung nawala na yung kanyang pinakamamahal, na isang test pa rin, no, nagsimula siyang magsalita ng ganon. Maging maingat pala tayo mga kapatid, na wag nating kalimutan. Di ba, we are experiencing blessing on this side, pero nagkaroon tayo ng biglaang problema, parang natabunan na yun, nakalimutan na natin ng Panginoon. Nagsisimula na tayong magreklamo, nagsimula na tayong manlamig, nagsimula na tayong tumalikod sa Panginoon. Pero hindi yun ang gusto ng Lord. All the more na magsusumiksik tayo sa Kanya kasi kayang-kaya niya tayong i-deliver. Kagaya nangyari sa buhay ng widow na ito. Matapos manalangin si Elijah, muling binuhay ng Diyos ang kanyang anak. No, hindi iniwanan ang babaeng ito ng Panginoon. Muli napakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at nagbigay ng deliverance. Even when she thinks that she's forsaken and that there is no hope. There is always hope in the Lord. Amen. Laging may pag-asa sa Panginoon. So anong makukuha natin
sa buhay natin. Every day, we are to be dependent on God. Amen? Every day of our lives, we are to be dependent on God. Whether we recognize it or not, araw-araw nagpapadala ang Diyos ng pagkain para sa iyo. Amen ba doon? Hindi ka pa rin yung hindi kumakain sa isang araw. Oo, medyo bawas yung merienda, pero kumakain ka pa rin 3 times a day. 2 times a day. Amen ba? Ganon katapat ang Diyos sa iyo. Kaya huwag natin kakalimutan na every day we are to be dependent on God for our lives. Every day, the Lord provides for us. Amen? God does not leave us alone. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos na mag-isa. Naririnig niya yung mga panalangin natin at sinasagot niya ang mga ito. Amen po ba? At kadalasan, hindi natin ma-imagine na, wow, sagot pala ng Panginoon to. No? Ito kasi yung gusto nating sagot, pero si Lord gumagawa siya ng ibang kaparaanan para sagutin tayo, pero sumasagot ang Panginoon natin. Amen? Kailangan maging aware lang tayo sa mga sagot ng Panginoon. At as we all the more delve into the Word of God, no? Basahin talaga natin yung Word niya, makinig tayo sa Kanya, manalangin tayo, magre-reveal at magre-reveal si Lord sa atin. Amen? No, ano yung dapat nating gawin. At kapag obedient tayo, doon nagkakaroon ng miracle sa buhay natin. Amen? Kapag gagawin natin kung ano yung nireveal niya sa puso mo, as you delve in His Word, as you seek Him with all of your heart, gawin mo, mararanasan mo yung miracle ng Panginoon. So ito yung kwento ng widow. The widow at Zarephath was prepared to die when Elijah met her. She had enough to provide for her son and herself one last meager meal. But even so, the Lord told Elijah she would provide for him. By Elijah's request, the widow gave the last of her flour and oil, though it was barely enough just to make him a last piece of bread. Ito po yung the story rewritten. The widow prepared for her last, but the Lord gave her enough to last. No? Binigay na yung huli, pero binigay ng Panginoon yung enough para ito ay mag-last. So paano nagkakwenta ang kwento ng widow at Zarephath? At the heart of the widow of Zarephath's story is a nod to the greatest story that God has ever written, the gospel of Jesus Christ. Yung magandang balita ni Jesucristo. No po? Magandang balita ni Jesucristo na sa Kanya makakatagbo talaga tayo ng pag-asa. Makikita natin sa story kung paano nakikita ng Diyos yung ating kalalagayan, yung kalalagayan ng tao, in her fallenness, in our wretchedness. Gladly ay inaabot tayo ng ating Panginoon para magkalooban tayo ng pag-asa. Amen ba doon? A living hope that's real, steadfast, and true. May pag-asa kay Jesucristo. May pag-asa sa Panginoon. Si Lord, hindi pa siya tapos sa kwento mo. No, baka akala mo, ang dami ko na, wala na, end na. End na to ng story ko. Hindi pa tapos si Lord sa kwento ng buhay mo. Amen ba doon? Meron siyang sinusulat na magandang kwento. Kasi yung Heavenly Father natin, He is the author of life. Just as He wrote the stories of Leah, Rahab, and the widow at Zarephath, He is also rewriting our stories. No po? As we surrender to Him, na Lord, maaring sinasabi mo sarili mo, ang pangit nung naging buhay ko dati, ayoko yun na maging buhay ng mga anak ko. No? Napakagandang desire yan ng mga magulang. Ayokong yun ang pagdaanan ng mga anak ko. So simulan mo ngayon na ipabago yung pagsulat ng storya ng buhay mo para din sa mga anak mo. Amen? Anong gagawin? Ikaw, ibibigay mo sa Panginoon. Na Lord, baguhin mo. Ikaw lamang ang makakabago ng kwento ng buhay ko. Si Jesus lang ang makakabago. Tama po ba? Si Jesus lang ang kayang magbago ng kwento ng buhay natin.
Sabi ko nga, asan kaya ako ngayon kung wala ang Panginoon? Ano kaya ang buhay ko ngayon kung walang Hesukristo? Pero salamat sa Panginoon, nagkakwenta ang kwento ng buhay ko dahil kay Kristo. At yan din ang kaya niyang gawin sa'yo. At sa buhay ng mga anak mo, magkakaroon ng kwenta dahil kung ilalagay mo ito sa kamay ni Hesukristo. Amen po ba? Amen. So hindi ko alam kung nasa ang kwento ka, parte ka ng kwento ng buhay mo. Pero gusto kitang i-challenge na patuloy mo yung ilagak sa Panginoon. Kasi siya yung kayang magbigay ng kwenta sa kwento ng ating buhay. Amen po ba? Shall we all rise? Thank you, God. Kung sa umagang ito, alam mo na, parang hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay ko. Kailangan kong iayos yung relasyon ko sa Panginoon. Kung ikaw yan, bago tayo umawit, sama-sama tayong manalangin, pwede bang let's just bow our heads and close our eyes. I want us to pray this prayer. If you know in your heart that you have not accepted the Lord, in your heart as Lord and Savior, sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Lumalapit po ako sa iyo. Alam mo po ang aking buhay. Alam mo po ang aking buhay. Alam mo po ang aking mga ginagawa. Alam mo po ang aking mga ginagawa. Hinihingi po ako sa iyo ng kapatawaran. Humihingi po ako sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Isulat mo po Isulat mo sa po aklat ng buhay ang aking pangalan. ang aking pangalan. Nais ko pong magkakwenta Nais ko pong ang aking kwento, ang kwento ng buhay ko. ang kwento ng buhay. Salamat sa iyo Salamat sa iyo. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Amen. Jesus. Father, I also pray for those, Panginoon, na they are needing help today. Ano man yung struggles nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Thank you that you are real and that you are here, O God, na you can reach out to them, ano man yung kalagayan nila. Lord, just give them the faith, the courage, Lord, to step in faith, yes, into the unknown, Panginoon, and completely trust you na meron kang gagawin pagtugon sa kanilang pangangailangan. Anumang uri yan, Panginoon, sa oras na ito. Katagpuin mo po sila, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin itong awit na to bilang pagtugon natin sa kabutihan ng Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Hindi kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, church. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pwede ba, church, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon bilang tanda ng pagpapasalamat. Hallelujah. Wala nang hihigit sa'yo. Yes, God. Thank you, Wala Lord. kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman.
wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Isigaw, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Sa habang panahon. Wala kang katulad. Oh, salamat sa iyo, Lord. Wala kang katulad. Wala kang katulad sa aming buhay. Mula noon, ngayon at magpakailanman, patuloy mong pinadadama na kami iyong mahal. Iniingatan, binibigyan ng makakain araw-araw, Panginoon. Napakatapat mo, napakabuti mo, dakila ka at totoo. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, bigay mo yung palakpak na yan sa Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, wala kang katulad. Ikaw lang ang Diyos na nagbigay ng kwenta sa buhay namin, sa kwento ng buhay namin. Salamat, Lord. And I pray, God, na tulungan mo rin kami na ibahagi yung kwenta na ginawa mo sa buhay namin sa iba. Nangangailangan ito. Purihin ka, Lord. Thank you, God. We give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige, bigay natin yung best na palakpak para sa Panginoon. Pwede po tayo maupo para sa giving po natin. Hello po, good morning. Ayan. Naniniwala po ba kayo na tayo ay nasa digital age? Ayan. Akala ko may tumutugtog si Dave. Sorry. Ayun. Tayo po ay naninirahan na po sa digital age. Ayun. Lahat po ay gumagamit na ng social media, lahat ng edad, maski mga bata. And kahit po yung mga kaibigan po natin at kamag-anak, hindi natin madalas nakakausap o nakikita, updated po tayo sa buhay nila. Kasi nakikita po natin yung stories nila, mga post nila. And lahat na po ng mga bagay, napopost na po ngayon. Bagong gamit, bagong bahay, achievement sa buhay, ayun. Sabi nga, if you didn't post it or hindi nyo na-videohan, it didn't happen. Ayun. So, halimbawa ngayon, pag may nagkabanggaan, dapat may picture kayo, may video, or na-hold up kayo, ganyan, para may pruweba sa police. Ayun po. Other than that po, sa pagbibideo ng mga sakuna, people do flex. Piniflex nila yung, halimbawa, meron silang bagong iPhone 15 na yan. Tapos, pag yung iba nakakatulong, finiflex din nila yon, pinopost nila. Yung iba yun yung content nila sa social media is yung pag-help nila sa iba't ibang tao.
Pero bringing glory to God, hindi natin kailangan i-prove sa ibang tao yon or i-justify yung sarili natin or ayun nga, ipakita sa ibang tao na nakatulong tayo. In Matthew 6 verse 3 to 4, ayun, patulong po. Ayan. But when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Ayun. Dapat, pag meron po tayong natutulungan, ang glory po dapat ay binibigay natin sa Lord. Hindi po natin fineflex sa tao. Ayun. Everything we do in secret, na sacrifices, suffering, like yung sa diniscuss ni Ina, yung widow na wala naman nakakita sa kanila, na mamamatay na sila, wala na silang makain ng anak niya, pero they chose still to help kasi they trusted God. Ayun. Dapat di natin na kailangan i-flex. We should help people in need, and also yung pagbibigay natin kay Lord, hindi natin kailangan i-flex nga sa iba. Ayun. Iba po kasi yung reward na makukuha natin, na alam natin sa puso natin na we did something good. Nag-glorify natin si Lord sa ginawa natin, even in secret. Ayun. We are here in the world to please the Lord and not the world. Ayun. So, ayun po. Mag-pray po tayo sa ating pagbibigay. Let's pray. Lord, thank you for this wonderful day that you have given us the chance, Panginoon, na makapunta dito sa church at makapakinig ng word niyo, Panginoon. Salamat po sa energy, sa health, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, sa pagbe-bless niyo po sa amin that we have an opportunity, Panginoon, na to give back to you, Panginoon. Naway matanggap niyo po itong pagbibigay po namin sa inyo with a cheerful heart, Panginoon, at magamit po ito for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all stand to receive the benediction po? Thank you, Lord. Pwede itaas natin ating mga kamay. Shall we raise our hands? May the grace of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. Keep safe.